Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa yung katanungan dito ni ka-crypto na si Roland. Ayan, Roland Fuensalida. Ayan. Ang tanong niya po rito ay ano ba yung security at non-security kay XRP? At kinasuhan siya ng SEC. Gusto ko lamang pong malinawan. Yan po yung kanyang tanong dito sa kanyang komento. Yan, nais niyang maintindihan yan at malaman kung ano nga ba ang security at ang non-security at kung bakit ito ay kinasuhan ng SEC. Kasi alam naman po natin na sa ngayon ay kasalukuyan or patuloy na nagaganap yung kaso yan sa pagitan ng XRP at saka ang SEC. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po mga ka-crypto, umpisahan po natin dito. Yan, kung ano nga ba ang security. Yan, ang tanging ipapaliwanag natin rito ay yung security. Yan, yung pagiging security ng isang asset. Kasi madali na lamang po nating maiintindihan yung non-security. Ayan, halos parang opposite na rin po ng security, yung non-security. Kaya yan, what is a security token? Yan, ano nga ba? Paano natin masasabi ng isang token ay security? Yan, sabi po rito, a security token is a form of cryptocurrency. Ayan, a form of security token is a form of cryptocurrency. Yan, alam naman po natin siguro yung mga cryptocurrencies dyan. Ayan, it represents fractions of assets that have real value such as equity, a company, real estate, etc. Ayan, yung ito raw ay meron daw itong fractions of assets. Ayan, na ito ay may katumbas na halaga. Ayan, meron itong real value. Meron itong totoong halaga. Ayan ang ibig sabihin nito. Kaya yan nga, yung mga cryptocurrencies ay alam naman po natin na halos lahat ng mga cryptocurrencies ay meron itong katumbas na totoong pera. Ayan, totoong amount ng pera. Ayan, at ang halimbawa nito, yan, ng mga security assets na ito ay yan, yung equity. Ayan, syempre yung company at saka real estate, yan, at saka marami pang iba. Ayan. Yan, sabi rito ay in essence, security tokens owners have a stake in an asset. Ayan, owners receive a share from the profits of the asset, like owning stock from the company. Yan, wala rin pong pagkakaiba. Ayan, yung owners ng security token. Ayan, kung ikaw ay nagmamay-ari ng isang token na kabilang ng security, ay makakatanggap ka rin ng share o profit. Ayan, profits of the asset. Yan, tulad na rin ng mga stocks. Yan, siguro ay meron sa inyo ang nag-i-invest na rin dito sa stocks. Kaya ayan, parang stocks na rin. Security tokens, ayan, live on existing blockchains such as Ethereum, for example, and don't have a native blockchain. Yan, unlike traditional cryptocurrencies. Ayan, as one well-known security token is blockchain capital or BCAP. Yan, sabi raw dito, yung mga securities na token ay nag-i-exist sila or ito ay nandito lamang sa mga existing blockchains. Ayan, yung meron ng blockchains.
Yan, ito yung network na ginagamit ng mga tokens. Ayan, at ang karamihan sa kanila, ayan, karamihan sa mga security tokens na ito ay ginagamit yung blockchain ni Ethereum. Ayan, si Ethereum network. Kasi yung pinakasikat talaga na blockchain network natin ngayon ay si Ethereum. Ayan. At sabi rito, an investment asset, security tokens are digital assets that represent ownership or other rights to transfer value from an asset to asset class to a token. Ayan, yan na rin ang ibig sabihin ng security tokens. Ito ay mga digital assets na nagre-represent ng ownership or pagmamay-ari. Yan, at meron yung mga nagmamay-ari na yung mga nagmamay-ari nito ay meron silang rights. Yan, meron silang rights na i-transfer ang value nito, yan, sa isang asset papunta sa isang asset class, yan, na token. Kaya yan naman po yung pwede nating gawin ito sa mga cryptocurrencies. Yan. In summary, security tokens are the digital form of traditional investments such as stocks, bonds, and other securitized assets. Yan. Kaya ganyan din po yung stocks, bonds. Yan. Lalong-lalo na yung stocks. Yan. Pwede natin itong isa itong napakakaraniwang investments. Yan. Kung isa ka talagang mahilig, yan, traditional investments. Yan. Pinakaluma na uri ng form of investments. Yan, stocks. Yan. For example, companies looking to raise funds for expansion projects can decide to issue separate ownership of their company through digital tokens. Yan, instead of issuing shares. Yan po. Kung meron daw pong isang kumpanya, yan, looking to raise funds, yan, o gusto nilang magkaroon ng pondo, ayan, para mag-expand ng kanilang projects, ay pwede silang mag-issue ng ayan, hiwalay na or separate na ownership, yan, of their company, yan, through digital tokens, yan, sa pamamagitan po ng digital tokens. Kaya, or yan, parang instead na mag-i-issue sila ng shares, yan, sa stocks, shares. This token can be offered to investors on exchanges that allow digital security tokens. Kaya yan po ang security. Yan, medyo hindi gaanong malinaw yung paliwanag dito kasi napaka-general po kasi yung explanation dito. Yan, pero meron tayong mas malinaw, mas specific na explanation dito mula dito kay Forbes. Yan, Forbes Advisor. Yan. Crypto security. Yan, ito talaga yung pinagdidibatihan ngayon. Ito yung mga nagaganap na kaso ngayon sa korte. Ayan, kung masasabi nga ba natin ang mga cryptocurrencies ay masasabi kaya natin ang mga ito ay security. Yan, sabi dito ay one of the biggest debates in the regulatory conversion is whether cryptocurrency should be classified as a security, a commodity, a currency, or something else. Yan, yung pinagdidibatihan. Kung ang cryptocurrency nga ba ay masasabi natin na ito ay isang security? Yan, isa nga ba itong commodity o isa itong currency or something else or baka may iba? Yan. As of now, this is very much an unanswered question. Ayan. Sa ngayon ay wala talagang malinaw na sagot. Yan, kung saan nabibilang dito ang cryptocurrency. Ayan, if crypto is deemed a commodity like crude oil, coffee, or natural gas, its primary U.S. regulator would be the Commodity Futures Trading Commission. Ayan, kung masasabi daw natin na ang cryptocurrency ay isang commodity na katulad ng crude oil, coffee, or natural gas, ayan, mga produkto.
Yan po yung mga commodity. Ay ang regulator po nito sa bansang US ay yung tinatawag nilang CFTC. Yan po ang Commodity Futures Trading Commission. Yan, sila ang magre-regulate dito. This agency regulates currency trading and it would cover crypto trading as well if cryptocurrencies are deemed currencies. Ayan. Sila rin daw, yung CFTC, ang nagre-regulate sa currency trading. Ayan. Kaya kung pag ang cryptocurrencies ay mapapabilang bilang mga currency, ang CFTC ang siyang magre-regulate sa crypto trading. Ayan, yan po ito sila po yung hahabol sa mga cryptocurrencies. Ayan, pero yan sabi dito, but if legislators and regulators come around to the idea that crypto should be considered security like stocks, bond and exchange traded fund, it would fall under the jurisdiction of the SEC. Ayan. Ngayon, kung pag ang cryptocurrency naman daw po ay ito ay katulad ng mga stocks, bonds, at saka exchange traded funds, ito ay mabibilang sa tinatawag nating security. At ang magre-regulate po rito ay under po ito ng jurisdiction ng SEC. Ayan, si SEC ang hahabol sa kanila. Ayan, SEC Chair Gary Gensler. Ayan, siya po yung chairman ng SEC, si Gary Gensler, has made clear he believes the vast majority of cryptocurrencies are securities based on the Howey test, which comes from a 1946 Supreme Court ruling in the SEC versus WJ Howey. Ayan. Ang sabi dito ng ni Gary Gensler, ang SEC chairman, siya daw po ay naniniwala na halos lahat daw po ng mga cryptocurrencies ay kabilang or ito ay mga securities. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nila hinahabol ang lahat ng mga cryptocurrencies sa ngayon. Ayan, sabi pa niya rito, all of these companies should come into compliance with the law. And until they do, we will continue to pursue them as the cop on the beat and investigate and follow the facts and law. Gary Gensler has told Congress. Yan po yung sinabi nila. Sabi ni Gary Gensler or ang SEC. Yan, hahabulin daw po nila lahat ng mga companies. Yan, or industriya ng cryptocurrencies. Yan, para sila ay mag-comply sa batas. Yan, hanggang sila ay mag-comply sa batas at hindi raw po nila titigilan ang mga ito. Yan, dahil nga sila ang otoridad. Yan. Yan, sabi dito ay however, Gary Gensler specifically mentioned Bitcoin as an exception, clarifying it as a commodity. Ayan. Yung tanging nag-iisa lamang na crypto na hindi raw kasali rito sa securities, ayon kay Gary Gensler, ay si Bitcoin. Ayan. Nag-iisa lamang siya sapagkat ito raw po ay kabilang sa commodity. Isa daw pong commodity si Bitcoin. Ayan. Kaya what is the Howey test? Ano nga ba ang Howey test na ito? Ito po yung basihan. Ayan, kung masasabi natin na ang isang crypto ay isa nga bang security o hindi. Ayan, yan po yung basihan. At meron po tayong 4 dito. Ayan. Meron tayong 4 na 4 criterias dito. Ayan, una, money is invested.
Ayan, na halos lahat naman po ng mga assets ay form of investment. Ayan. Number two, there is an expectation the investor will earn profit. Ayan, inaasahan daw po ng mga investor na meron silang kikitain dito. Ayan, kaya nag-i-invest sila kaya nag-i-invest sila. Ayan, ay inaasahan nila na meron silang kikitain dito. Ayan. Meron pong ganyan benefits na pag-i-invest dito sa mga cryptocurrencies. Ayan. Number three, the investment is a common enterprise. Ayan. Common enterprise daw yung investment. Ano nga ba ang common, ibig sabihin ng common enterprise? Ayan, ayon po kay Google, a common enterprise in relation to an investment contract is a way of common objective to be followed by two or more firms. Ayan, a way of for common objectives, ayan, to be followed by two or more firms. Ayan, it is when the profits or fortunes of the investors are combined with and depend on the success of third parties that are hard of those offering or selling the investment. At ayan, number 4 ay profits are generated via the efforts of others. Ayan, ito po yung laging inilalabas yan sa yung pandinig, yan pagdinig yan sa kaso. Yan, nagaganap na kaso ng XRP at ang SEC. Ito yung laging linalabas, profits are generated via the efforts of others. Yan, mapag-uusapan natin ito mamaya. Promoters are marketing and investing public is buying more of these tokens, touting or anticipating profits based on the efforts of others. Ayan, yan po ulit sinabi ni Gary Gensler. Said it on September 8 statement. Ayan, ito yung parang violations ng mga cryptocurrencies na laging inilalabas ni Gary Gensler. Ayan, may yung mga promoters daw po, yung mga marketers na nagpro-promote sa mga cryptocurrencies. Ayan, mag-invest para mag-invest yung publiko. Ayan, sa mga cryptocurrencies. Ayan, at para sila ay kumita rito. Ayan, base sa effort or pagsisikap ng iba. Ayan, meron po tayong halimbawa dito mamaya. Ayan, dito sa isang balita. Ayan, dito kay dito sa kay Reuters. Ayan, sabi nito, what is a security under US law? Ayan, kasi yung sa bansang US po talaga yung nagaganap na yung hearing. Ayan. The SEC's content crypto assets are securities, citing a U.S. Supreme Court case from 1946 dealing with investors in Florida orange groups owned by the W.J. Howe Corporation. Ayan, sabi rito ay the court ruled that an investment of money in a common enterprise with profits to come solely from the efforts of others is a kind of security called an investment contract. Ayan. Masasabi na rin natin na investment contract yung ito, yung the profits yung kita ay manggagaling sa pagsisikap ng iba. Ayan, efforts of others. Ayan, the SEC had jurisdiction to seek to prevent Howie from selling to out-of-state investors fractional land interests with a contract to provide profit from the harvest. The court said, securities, unlike assets such as commodities, are strictly regulated and required detailed disclosures to inform investors of potential risk. Yan. Ito po yung sagot dito sa tanong ni Ka-Crypto, ayan, na si Roland. Ayan, bakit kinasuhan ng XRP? Ayan, bakit kinasuhan siya ng SEC? Ayan, at dahil po dito. Ayan, yung SEC ay gustong ma-regulate
ang XRP. Hindi lamang po ang XRP, lahat po ng mga cryptocurrencies maliban po kay Bitcoin. Ayan, ma-regulate ito. Ayan, para ma-disclose, yan, magkaroon ng required detailed disclosures. Ayan, at ma-inform yung mga investors sa mga potential risk. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Ngayon, what about Bitcoin? Ayan, Bitcoin is not considered a security because it's anonymous in open source origins, means investor profits are not dependent on the efforts of developers or managers, said Carol Goforth, a law professor of the University of Arkansas. Ayan. Yan ang sabi dito. Si Bitcoin ay exempted po siya. Hindi po siya kasali sa security. Kaya hindi po siya hahabulin ng SEC sapagkat anonymous po ito. Yan, walang nakakaalam kung sino yung gumawa dito. Yan, naglaho na po siya. Matagal na po siyang nawala. Kaya yan, at saka open source na rin ito. Yan, open source. Alam naman po natin siguro kung ano ang ibig sabihin ng open source. Ayan, kaya ibig sabihin ay yung mga investors, yung kinikita ng mga investors dito ay hindi ito nakasalalay sa efforts ng mga developers or managers. O yan, yung mga parang gumagawa ng hakbang yan para ma-improve yan or magkaroon ng improvement. Yan, si Bitcoin. Kaya yan po ang dahilan kung bakit hindi po considered na security si Bitcoin. Anonymous at saka open source siya. Yan, at saka yung iba kasi, ayan, alam naman po natin na ayan, katulad ng Ripple. Ayan, kaya ayan, meron talagang nagmamay-ari. Ayan, hindi po anonymous. Yan. At saka marami pang iba na mga cryptocurrencies na ayan, alam naman po natin na may mga founder pa yan. Yan. At hindi pa nila binibitawan. Yan, nakatulad ni Bitcoin. Kaya yan, sabi rito ay some blockchain projects have tried to fund their operations in 2 stages by offering securities under SEC regulation and later giving or selling those investors cryptocurrency after building a functional blockchain. Goforth said the developers hoped that approach would remove the common enterprise element, but she added the SEC has never clarified that it would take to convert a security to a non-security. Ayan. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay yan, lalong-lalo na para kay ka-crypto na si Roland ay medyo magulo pa kasi yung usapan ngayon. Yan, pagdating dito sa security, yan, security at non-security ng mga cryptocurrencies. Ayan. Medyo magulo. Ayan, kasi yung SEC ay wala po kasi silang malinaw na inilalabas na patakaran. Ayan, o batas. At dyan po talaga nagkakagulo yung lahat. Ayan, wala namang maipakita kasi na malinaw na batas ang SEC dito na dapat na masunod. Kaya yan po yung dahilan. Ngayon ay kaya yan, ngayon ay alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng security. Kaya yan ang dahilan kung bakit si SEC ang naghahabol sa mga crypto. Halos lahat ng mga cryptocurrencies ngayon at hindi lamang si XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.